Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang Diyos sa gabing ito na tayo ay patuloy na magkikinig sa kanyang mga salita. Magandang gabi din sa lahat ng ating mga kapatid nasa iba't ibang mga lugar para sa ating online service, sa ating prayer meeting. So salamat sa Diyos na tayo ay binigyan din ng patuloy na pagmamahal ng Panginoon. Sa pamagitan ng iyang banal na Espiritu ay tayo ay makikinig at ating maintindihan. Ang sequence ng ating service ngayon, ang opening song, ito ibibigay ni operator, si Brother Alvin, at ang opening prayer, si Brother James Jr. At yung magbibigay ng special song, nihanda na nila dyan si Brother Mark. Bago siya mag-awit, prayer request tayo, mag-prayer tayo, salamat at saka prayer request. So patuloy ang ating service at tayo'y tumayo para sa ating pag-awit. Sa ating panalangin. Dakila at magpala naming Diyos sa ating Panginoon, ang pong pinabalik at papuri at salamat sa patuloy niyo po kaming iningatan sa kalating sanlinggo naming tinahak. Sa araw-araw namin pagtatrabaho sa mga pamaroon, patuloy niyo po kaming ginabayan at iningatan. Dakila namin sa gabing ito sa aming pag-aaral ng banal na salita ay dinadalangin sa inyo na samahan niyo po kami na yung banal na Espiritu upang anuman ang ay marinig na nagmula sa iyong banal na kasulatan na amin tumay sa kabuhayan.
patuloy kami na tulungan na maging malakas at patuloy na bigyan kami ng masiglang mga pananampalataya. At Panginoon, ang mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman, inyo po silang pagalingin at inyo pong pagpalain ng kanilang hanap buhay. Patawarin niyo po kami sa kami nasumpungan ng kulang ng sala sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Dito tayo mag-umpisa. Prayer request and pasasalamat. Mula kay Alvin, ikot tayo hanggang doon kay Sister Bing, kay Brother Jimmy, Brother Ronnie. Ako ang last. Okay. Nagpasalamat ako sa Panginoon na nakatapos na kami ng first semester. Ayan. Tapos, isama niyo po sa panalangin yung mga kabataan po natin dito sa church na hindi na po natin nakasama sa pagsamba. Ganoon din po yung ating mga kapatiran na nanghihina na rin po. Ayan. Nawa sila po ay ating muling makasama at ipanalangin po natin sila na himukin nawa ang kanilang puso at tanggapin po nila muli ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon mga kapatid sa patuloy na pag-ingat niya sa atin sa bawat isa, sa ating mga gawain, lalong-lalo sa ating pagtatrabaho. At gayon din mga kapatid, isama rin po natin sa dalangin ang ating mga kapatiran na nanghina sa pananampalataya, naway palakasin sila ng Panginoon. Isama po natin sa ating mga panalangin po ang ginaganap po na crusade doon po sa Barangay Isugod sa Quezon. Sa Purok Tagbarukbuk po, may ginagawa po silang crusade doon at nawa po ay madami pong tumanggap at nawa po ay ang mga tao na nakikinig ay kanilang tanggapin ng Panginoon. Yan. Sama din po natin sa panalangin yung biyahe ni Kuya Marjon. Kanina yata yung flight niya pa Bukidnon. Sana makarating siya ng ligtas sa paroroonan niya. Sister Chris. Sister Crispa.
Pasalamat sa Panginoon na ingatan niya ako sa kalating isang linggo na nagdaan, na binigyan niya ako ng kalakasan sa araw-araw. At isama natin sa panalangin mga kapatid ang ating mga kapatiran na mga bagong binyag na sana himukin ang kanilang puso't isipan ng Panginoon at mabigyan sila ng mga panaginip na sila ay at makasama sa pagsamba. Amen. No? Makakita nawa sila ng mga panaginip at mga pangitain. Okay. Isama natin mga kapatid sa ating panalangin ngayong darating na katapusan, 29 sa buwang ito, November. Ang ating district fellowship na magkakaroon din tayo ng mga alkansya ko, alay ko. Dalangin natin sa Panginoon na makapira tayo, na makapaglaan tayo ng pera kahit sa kaiksian ng panahon. Kasi ang preparasyon sana na ito ay buong isang taon. So, ang buong isang taon ay kukunin natin ng ilang linggo na lang. Isang linggo na lang? 2 linggo na lang. No? So, dalangin natin sa Panginoon, manalangin tayo na makakadala tayo ng pera kasi 2025, New Princesa ang tatanggap. 2026, alkansya ko, alay ko, Rampanona ang tatanggap. So, at least na makapagbigay din tayo ng ating makakaya na halaga para sa alkansya ko, alay ko. Kaya sa 2026, tayo na ang tatanggap dito. Kaya, pag budgetan natin mga kapatid, at kaya lang natin ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Okay. Ating idalangin mga kapatid ang ating mga kapatid pa rin na hindi na nagkita natin nagsamba. Yung pamilya ni Nunez, hindi natin kaligtaan yan. I-pray natin yan palagi. Romo, si Nanay Suling, si Sister Rebecca, sino pa? Pamilya ni Tay, ni Tatay, yun yung, nakalimutan ko yung pangalan ni Tatay, Arman. May asawa. So yun, idalangin natin. At ang yung mga request mga kapatid, narinig ninyo yon, hindi ko na ma-recall yon. Ating idalangin. Special na idalangin natin kapatid, yung ating financial this year. Sana makakamit na natin ang ating mga project lahat. Binigay na sa Panginoon ang ating minimithi na generator. So, nandiyan na. Ang isa na lang yung ating sasakyan. Baka within this year, sa tulong ng Panginoon, tulong-tulungan natin na manalangin kapatid, na ito ay makakamit na natin para nga hindi na tayo problema sa service natin dito sa Rampano Church. Kasi yung gustong magsamba, taga roon, sundo natin para nga marami-rami tayo lagi sa bawat Wednesday at Friday. So tayo ay individual manalangin. Manluhod tayo ang lahat ng request mga kapatid ating dalangin para nga sabay-sabay tayong humihiling sa Panginoon na ating na kanyang dinggin.
Kahit kaibigan ay nagbibigay ng sama ng loob, kung ako'y nasaktan, saan pupunta? Ang aking gagawin ay tatawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kay Jesus lang tayo aasa. Okay, magandang gabi at happy midweek po sa inyo lahat, sa ating lahat mga minamahal ko mga kapatid. Atin pong pasalamatan ng Panginoon na muli tayo ay narito sa bahay-sambahan at atin muling nasamba ang ating Panginoon. So, tapos na ang ating anniversary, kaya medyo relax ng kaunti. Habang kausap ko mga kapatid, ang dalawa nating mga kapatid, karaang araw, sabi ng isa, ako hindi pa talaga ako pwede kasi magagalit talaga ako. Nagagalit ako dahil ang aming topic ay yung mga nangyayari ngayon sa ating mga pinuno, mga leader natin sa ating bansa. Ngayon, nagagalit siya doon sa ibang mga tao na nagbubunyag, sabi nila, ng mga katotohanan. Yung isa, hindi naman nagagalit pero nagrereklamo din. Marami sila ang, alam niyo ngayon, ang mga tao ay kumakampi ng husto. Naalala ko tuloy ang kapanahonan ni Ruben Eclio doon sa amin sa Dinagat Island. Ruben Eclio Jr. Habang nililitis, kasi ang kaso niya ay pinatay ang kanyang asawa, nga taga Bacolod. Magandang asawa niya, pinatay niya. So, nangyari ang krimen, siya ang suspect at siya ay hinanap ng mga otoridad. Nagtago siya. So, ang mga followers ay ang iba ay lalong sumampalataya dahil kanilang nakita ng ang ugali ng kanilang leader, ang karanasan at mga nangyayari ay katulad sa Panginoong Hesus. Sabi nila, hindi malayo magkakapariha ang kanilang karanasan. Na hinuhuli at
nililitis. Ngayon, di nahuli yon. Nung mahuli ay nakulong. Parang nagbayad sila ng parang tagpipiso-piso ata o ilang napakarami siguro yung mga PBME. Piyansahan. Sabi ng kanilang leader, tagpipiso lang yan. Kay 1 million ang mga members ng PBME. Sabi ko, napakarami pala ang PBME. So, nakalabas yun dahil sa piyansa. At nagkaroon na naman ng problema uli dahil sa nagkaroon ng gira doon sa mismong White Palace nga inakyat sila ng mga Marines, pinasurinder at hindi sila nagsurrender. Kaya nagkaroon ng gera, sabi ng aking uncle kay PBMA at siya yung tagapulot sa mga baril na hawak ng mga tauhan ni Bongbong Marcos, Bongbong Eklio. Pag namatay, tinatago nila kaagad para walang ebidensya. So, nilalagay doon sa budiga, underground. So, lalo nilang pinuri sapagkat ang karanasan at mga nangyayari ay katulad sa Panginoong Hesus. Mayroon din namang mga membro na nagagalit at tinatakwil nila ang kanilang leader. Naalala ko habang nakikinig ako sa dalawa nating mga kapatid na nag-uusap, sabi ko, dapat hindi tayo apektado sa mga nangyayari ngayon. Ang iglesia ay mananatili na nagmamasid, na kalmado, na hindi tayo naapektuhan sa anumang mga emosyon. Dahil pagka-apektado tayo, alam natin na ang sanglibutang ito ay ginainjikan ni Satanas. Maging ang ating mga leader nga dito sa church, lalo na dito sa ating mga pamunuan, sa ating bansa. Kaya hindi tayo dapat makakisali sa anumang mga issue, no? So, matalino tayong nagmamasid na hindi tayo naapektuhan sa anumang mga emosyon at pagsasali ng atin pong mga upang ang ating mga damdamin ay hindi po tayo nahihiwalay. Kaya, yun mga kapatid, sabi nila, yun na nga maganda sana ganon. Pero ako'y magagalit talaga, nagagalit ako. Dahil sa pagbunyag ni Aimee at iba pa na binunyag ang ating Pangulo. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay dito sa Kabanata 10 sa aklat ng paglapit kay Kristo ay nagpakilala. So ang pagkakilala sa Diyos. Ang bayan ng Diyos ay kakaiba. Kakaiba o ibang-iba sa mga tao na naninirahan dito sa sanglibutan na punong-puno ng problema. Punong-puno ng stress. Ay dapat ang bayan ng Diyos ay hindi ganoon, di ba? Sana. Ang Panginoong Hesus ay hindi naman yung na-stress sa problema niya na mangyayari sa kanya. Stress siya doon sa mga taong hindi tatanggap, hindi naniniwala sa kanya. So, ganun po man, ang Panginoon ay gumagamit ng mga bagay upang ang tao ay lalo niyang makilala
makikilala ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang puso, no? So, sabi dito, marami ang paraang ginagamit ng Diyos upang magpakilala sa atin at tayo'y maihatid sa pakikiisa sa Kanya. Unang ginagamit niya yung mga kalikasan. Walang tigil na nagsasalita sa ating mga pandama. Nakabubukas na puso ay makikintal ang pag-ibig at kaluwalhatian ng Diyos na gaya ng nahahayag na mga ginagawa ng kanyang mga kamay. So, maririnig at maunawaan ang sinumang nakikinig ang mga pasabi ng Diyos sa pamagitan ng mga bagay ng kalikasan. Ginagamit dito ng Diyos, ang kalikasan sapagkat itong kalikasan inityor ay hindi ito nagagalaw ng tao. So, kung pupunta ka ng sports complex, napakaganda dyan, pero ginawa na yan ng tao. Makikita mo, nature pa rin, mga halaman, pero inarrange na ng tao yan. Lalo na ngayong bagong taon. Maraming mamamasyal. Pero yan ay ginawa na ng tao yan. Pero itong sinabi ng Diyos, natural talaga ito, na walang tao na nakagalaw nito, na dito ang Diyos nagpapakilala sa maraming bagay sa mga tao upang malaman ng mga tao na ang Diyos ay Diyos ng gumagawa sa mga bagay na ating nakikita. No? So, itong kalikasan, ang mga luntian, kaparangan, matataas na mga punong kahoy, mga usbong ng bulaklak, ang mga dumaraang alapaap, ang lumalagpak na ulan, ang lumalagaslas na batis, ang luwalhati ng kalangitan, pawang nagsasalita sa ating mga puso. Lahat ng ito, mga kapatid, ay mayroon nitong pangungusap na itong lahat ng ito ay mayroong Diyos na may lalang. Hindi ito basta-basta na lang lumating na hindi ito ginawa ng Panginoon. Kaya may mga aral ito sa bawat isa sa kanila na lalo nating mapapahalagahan. Lalo tayong makikilala natin ang ating Panginoon sapagkat itong pag tumingala ka sa langit, pag maganda ang panahon at maganda ang sikat ng buwan, makikita mo na napakabuti talaga ang Panginoon. Mayroon kang aral na kung iyo lang pinakikinggan ang pangungusap ng mga nature na ito, ay dito mo mga kapatid madama na mayroong Diyos na naglalang. No? Ang kagandahan dito. So, nais ng Diyos na pahalagahan ng kanyang mga anak ang mga ginagawa niya. At sila'y malugod at sa simple, tahimik na kagandahan na ipinalamuti niya sa atin, na sa ating tahanang lupa. No? Siya ay maibigin sa maganda at higit sa lahat ng nasa labas ng kagandahan ay iniibig niya ang magagandang karakter. Ibig niyang paunlarin natin ang ating mga buhay, ang kalinisan, ang kasimplihan na siyang tahimik na mga kariktan na mga bulaklak. So kung mga kikinig lamang tayo sa mga ginagawa ng Diyos, ay magtuturo sa atin ng mahalagang mga aral. Yan. Magtuturo ito sa atin ng mahalagang mga aral. Kaya yung ang tawag yan, yung hiking, yung camping sa mga kabataan, hindi lang, kung pakikinggan lang yan, hindi lang yung puro lang excited na iba ang mga nagagawa.
kung bibigyan ng panahon ng mga leader na ito ang dapat bibigyan ng pagkakataon kung papaano ito maipapaliwanag sa ating mga puso, no? Napakaganda ito. Napakaganda. So mula sa mga bituin sa buong panahon ay magsisitunton sa itinadhanang daan nila sa kalawakan, walang landas hanggang sa kalitlitang atomo. Mga bagay ng kalikasan ay tumatalima sa kalooban ng may kapal. No? So inalagaan at inalalaya ng Diyos ang lahat ng bagay na nilalang niya. Siya'y umaalalay sa di mabilang na mga sanglibutang nasa buong kalawakan. Kung ito'y naalalayan ng Diyos at napakalaking mga galaksi na nasa itaas ng langit, ano pat, yung mga planeta na nakahambalang sa itaas at nakikita pa rin tayo ng Diyos dito sa lupa. Ano yung sabi ng awit? Magtitiwala lamang sa Kanya. Pag may mga suliranin na hindi na nakakaya, nariyan siya. Nariyan siya palagi na naghihintay na atin siyang tawagin. No? Ang ganda. Kaya, anuman ka liit ang tao dito sa mundong ito na mayroong malaking suliranin. Ang iba ay nagtangka na magkitil ng kanilang mga buhay, pero nakikita ng Diyos. No? So, kung ating pansinin sa napakalaking mga atomo na nasa kalawakan, ito'y dumadaan sa kanilang sariling mga daan. Ano? Inalalayan ng Diyos. Ano pa ang tao? Ha? Na ang tao ay kanyang binuhis ang kanyang buhay para sa atin. Na nakaranas siya ng kahirapan. Nakahiranas siya ng panghimaraot ba? Dinuroan siya. Ano pa? Gipurtungan ng tinik. Ha? Dahil sa ating mga kasalanan. At sibat ang kanyang tagiliran. Dito natin makikita, lalo na pinapako ang kanyang mga kamay at paa. Na sa kanyang naranasang paghihirap sa tao upang tayo ay kanyang matubos, ay ginawa niya ito, mga kapatid. Kaya, sa panahon ng ating mga pag-alala at mga problema, pinapayuhan tayo na tumingin sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay makapagbigay sa atin ng mga lunas, makagaling sa ating mga sakit. Kung ako ay pupunta doon sa bukid, si Mrs. dati ay napakasakitin ito. Ang sabi ko sa kanya, kuha ako ng bangko at sumandal ka dito sa malaking puno ng akasya. Kasi ang akasya ay mayroon siyang taglay na nakakagaling na karamdaman. Sumandal siya doon at nahihigop kasi ang sakit, mga kapatid. Hinihigop yan. Alam niyo sa Isayas, mismo ang Diyos ang nagtanim sa akasya na kahoy. Hindi ito ginawa ng tinanim ng tao. Mismo ang Panginoon ang nagtanim nito. Kaya pag mayroon kang sakit, hawak mo yung kamay mo, nahihigop yang mga sakit-sakit ng ating katawan. Kaya yan ang kagandahan, mga kapatid, na mga nilikha ng Diyos na mayroong taglay na nakakatulong para tayo gumaling sa ating mga karamdaman. So, itong mga, sabi dito, pagka nagsisitungo ang mga tao sa kanilang gawain araw-araw, gaya ng pagka sila'y nanalangin, pagka sila'y nahihiga kung gabi, at pagka bumabangon sila sa umaga, pagka ang mayaman ay nagpapasasa ng kanyang palaso,
palasyo o pagkatitipon ng isang maralita ng kanyang mga anak, palibot sa hapag ng may kakarampot na mga pagkaing bawat isay sa kanila ay magigiliw. So, na tinutunghayan ng Ama sa langit, sa kalangitan, na walang tumutulong luha na di pansin ng Diyos. Ya, kita mo? Yung mga nangyayari sa mga anak ng Diyos na mga naghihirap, na walang makakain. Kung mayroon mang makakain, naghahati-hati ang kaunti lang para mayroon lang makunting malagay sa tiyan. Pero yung bawat luha, sabi dito, na tumutulo, hindi ito lalampas na hindi napapansin ng Diyos. So, walang ngiting, hindi niya tinatandaan. Kahit na pala tayo na nakaranas ng nasa sobrang kahirapan, pag tayo ay ngumiti, grabe pala ang Diyos niyan, nakangiti pala sa atin. Nginingitian natin yung kahirapan, yung ngiti na hindi yung parang pamusong, yung ngiti dahil sa kasiyahan na hindi tayo niya pinabayaan. Naranasan ko yan, mga kapatid. One time, nasa Manila kami. Na wala na akong masaing. Aywan ko ba bakit na hindi din ako basta-bastang hindi din ako nakakapasok ng trabaho, bagkus natanggal pa ako sa trabaho. Kasi nga, parang issue noon ay Sabat, na hindi ako pumapasok. Hindi ako nagpasok. So, nung matanggal na ako, wala na kaming masaing. Ang nangyari, mga kapatid, pinakakain ko yung aking mag-ina. Si JR noon ay nasa mga 2 linggo pa lang. Or 3 linggo, ganon. Wala pang 1 buwan. Pinakakain ko siya ng malunggay at saka saluyot. Ang sabi ko, Panginoon, ako'y gumagawa sa aking makaya. Apply ako ng apply. Walang tumatanggap. Sabi ko, kung ito man ay pagsubok sa akin at mamamatay kami kasama ng aking anak at aking pamilya, walang anuman. Pero ako'y naniniwala, napakahaba ang iyong kamay upang ako'y inyong iligtas mula sa kahirapang ito. 3:00, mga kapatid, lumabas ako sa bahay at tumingala ako sa langit. Napakaganda ang sikat ng mga buwan at ng mga bituin. At hinihiling ko sa Diyos na pagpalain mo ako, Panginoon. At sunod mga araw, nag-apply ulit ako. Yun, natanggap ako, mga kapatid. Natanggap ako. At yun pala, isang paraan din ng Diyos na makauwi kami sa aming lugar sa Surigao. So, nung magkasweldo ako, pinauna ko siya, at after 1 buwan, ay sumunod din ako. So, iyan ang mga paraan ng Diyos. Kasi sa syudad, masyado nang napaka-crowded at maraming mga bagay na maapektuhan ang ating mga pananampalataya. Kaya, itong gusto ng Diyos na pag-aralan natin ang kanyang mga nilikha, nityor, kalikasan, na kung saan ito ay makakatulong sa atin, mga kapatid, upang ating lalong makikilala ang Diyos na nariyan lang siya parati sa atin, nagsubaybay, nag-aalalay, kung atin siyang tawagin. Kaya ngayong gabi, ang mensahe natin ay anuman kalaki ng mga atomo, na katulad ng kalaki ng mga pagsubok ng ating buhay na ating nararanasan, nasa ating harapan ang mga malalaking mga pagsubok, ito'y hindi pa rin hadlang na ating talikuran ang Diyos, na ating bitawan ang ating pananampalataya. Bagkus, mas lalo nating panghawakan na mayroong Diyos na naglalang sa sanglibutang ito. Kung nilalang mo ito, Panginoon, ang sanglibutang ito, ano pat napakaliit ang aking kailanganin na maibibigay mo sa akin. Ganon, no? Napakaliit. Nangyayari na ibinuhis ang iyong buhay
para sa akin, ano pat pagkain ko lang ay hindi mo pwede na maibibigay mo sa akin, Panginoon. Ganoon bang mga pananampalataya na ating maibalik sa Diyos at ang kahirapan ay nakangiti tayong humarap sa mga kahirapan at mga pagsubok sa buhay natin na hindi tayo na-stress. Hindi tayo na-stress. Mga kapatid, sa totoo lang, yung stress, hindi nadalangin ko yan sa Panginoon na hindi ako maapektuhan sana. Kaya, hindi maiwasan, mayroon din panahon na nakalimutan ko, mayroon pala akong commitment sa Panginoon na hindi ako ma-stress. Kaya, bigla akong sabi, i-rewind ko ang aking buhay, ang aking isipan, balik sa positibong pag-iisip at pananaw. Kasi, ginawa ko ng motto yan, na dapat hindi ako ma-stress. Kasi ako'y anak ng Diyos. Ako'y alagad ng Diyos. Bakit ako ma-stress? Ang sabi ng banal na kasulatan sa Psalms 23:1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan pa. No? Si Jehovah mga ako magbalantay, walay makulang. Yan pinakamaganda translation. Walay makulang ka na ko. Kaya bakit may stress? Mga problema, mga bayaran sa utang, mga kapatid, pero kailangan nating pumikit at idalangin sa Panginoon. Ano man ito kalaki, tingnan mo, yung ating Panginoon na siya ay isasalang na sa hukuman. Ang sabi niya, sana'y ang kopa na kanyang maranasan kahirapan ay sana'y ito'y lalampas, pero hindi sa kanyang kalooban, sa kanyang ama. Yan ang kanyang pagkasabi. Hindi sa kanyang kalooban. Ito mga kapatid, talagang mangyayari sa atin. Kasi tayo ay mga naniniwala sa Diyos na buhay. Sumasampalataya tayo. Yung taning, yung diablo, galit na galit sa atin. Hinahanapan tayo ng paraan paano na tayo makukuha. Paano niya tayo matutukso. Kaya doon sa ating mga weaknesses, magbabantay tayo, mag-iingat tayo sa ating mga kahinaan. Kaya doon siya gagawa sa atin. No? Kaya itong mensahe sa atin ngayong gabi na payo dito sa Kabanata G, sa paglapit kay Kristo, na kung tayo pupunta doon sa mga kabundukan, sana mayroon tayong matutunang mga aral ng ginawa ng Diyos. Yung doon tayo sa mga batis, kanina doon ako sa bukid, grabe nakikita ko na naman, ang ganda talaga ng aking pakiramdam pag naroon ako mga kapatid. Ang saya ng aking puso, nagtatabas ako na umaawit, sumisipol, ang ganda ng aking pakiramdam. So, mayroon tayong matutunan, yung mga lagaslas ng tubig na nasa ilog, no? Mga bato na nagkalakihang mga bato at kaliit-liit ang mga bato na nagtuturo sa atin na mayroong Diyos na naglalang sa kanila. Ano ba tayo, mga kapatid? Kaya i-focus natin ang ating positibong mga kaisipan na may nakausap din ako kanina na siya'y magpapatayo ng bahay. Akala ko, nagpapasalamat sa Diyos na nakapagpatayo ng bahay. Yun pala, nagpapatayo siya ng bahay dahil maraming mga taong nag-alipusta. Kumbaga, nakakatamay kay walang bahay. Sabi ko, hindi naman siguro. Kundi, nais ng Diyos na magkakaroon ng sarili na tahanan. So, naiba ang pagkakaintindi. So, yan ang unawain natin ng husto. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng bagay na maganda para lalo natin siyang makikilala. Pero doon sa pagkaintindi natin, mali ang pagka-relate natin doon sa kabutihan ng Diyos. No? Instead, magpapasalamat, mga bagay na parang nag-promote sa kanyang sarili na, ano ngayon? Anong sinyo na mayroon na akong bahay? Parang ganun ba? Anong masasabi ninyo? So,
mali nga interpretasyon. Hindi yan ang nais ng Diyos. Kundi nais ng Diyos na matulungan, pinagpala ng Panginoon upang siya'y kikilalanin at pasasalamatan. Bagkus nagiging hindi maganda ang pagkatanggap o pagka-interpret sa kabutihan ng Diyos. So, tayo mga kapatid ay lalo nating idalangin sa Panginoon na ang ating buhay ay lalong lumalapit sa Kanya, lalo tayo mapapalapit sa Kanya, araw-araw nating pamumuhay ay lalo nating maiintindihan ang mga bagay na ipinamamalas ng Diyos sa atin na siya ang may lalang. Ito pong aking mensahe ngayong gabi, pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa inyo pong patuloy na pag-alalay at paggabay, pagsusubaybay sa amin. Kahit anumang mga karanasan ng mga problema at kahirapan na amin pong naranasan sa sanglibutang ito. Maraming salamat, Panginoon, na kahit napakalaki ang mga tumo na nakahambalang sa kalangitan, ay mayroon silang sariling mga daanan na inyong inaalalayan. Nakita mo pa kami, Panginoon, na mga taong kaliit-liitang bagay na inyong nilalang, na ano pat inyong binuhis ang inyong buhay upang kami ay magkaroon muli ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami, Panginoon. Patuloy nawang inyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. Ang amin pong mga pananampalataya ay dagdagan niyo, O Diyos. Laksan niyo ang aming mga loob. Anong bang mga kahirapan at mga problema na amin pong maranasan ay lalo naming makikilala ang aming Panginoon na nagbibigay sa amin ng kagandahan. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Amin po itong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi mga kapatid.